Hello, good morning everyone, and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Ayan, sa mga kapwa ko OFW, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po kung saan man kayong bansa naroroon. Ayan, so ngayong araw guys is magbibigay tayo ng reaction at the same time is awareness, no? Sa lalong-lalo na sa mga kapwa natin OFW dito sa Hong Kong. Ayan, so dyan guys, nakikita nyo may picture dyan na isang kapwa natin kababayan na nakatulog dahil sa kalasingan, no? So katatapos lang po ng Christmas and I'm sure merry ang Christmas nyo at isa itong si kababayan natin na sobrahan ng nag-i-enjoy. Alam nyo guys, wala naman pong masama na mag-enjoy kasi deserve natin lahat yon, lalong-lalo na sa mga kapwa natin kasambahay na talaga namang napakahirap ng trabaho, nakakapagod, no? Nakaka-stress, lalo na kung hindi maganda yung environment mo, like for example medyo hectic yung schedule mo, medyo metikalosa yung mga amo mo, plus may mga alaga ka pa, nakaka-ano talaga guys, nakaka-drain talaga ang buong linggo mo, no? Monday to Saturday. So deserve natin na mag-enjoy every day off, no? Every Sunday, lalo na nung nakaraang Pasko, once a year lang naman po ang Pasko, so deserve rin natin na mag-enjoy. But then sa mga kapwa natin OFW, no, sabi ko nga, this is awareness and I hope may mga learnings kayong makukuha dito. Wala pong masama na mag-enjoy, but then alamin natin yung mga limits, no? Alamin natin yung mga boundary natin, di ba? Walang masamang mag-enjoy, makipag-inuman kung diyan kayo magiging masaya. Sabi ko nga, deserve nyo yan. But then, dapat tirhan nyo naman. Tirhan ninyo na kaya nyo pang maglakad, kaya nyo pang umuwi sa bahay ng mga amo nyo. Remember guys, pumunta tayo dito sa Hong Kong para magtrabaho para sa pamilya natin, no? Walang masama na mag-enjoy, no? Kasi reward sa sarili natin yan. But then, pag dumating sa punto na ganyan nito, na hindi mo na talaga kayanin umuwi sa bahay ng amo mo, hindi mo na kayanin na maglakad hanggang sa nakatulog ka na lang dyan or nakahiga ka na lang dyan sa basurahan, na ano guys, na anong tawag dito, parang nakakaawa, no, na nakaka-disappointing, no, bilang mga kapwa natin OFW. But let me remind you guys, no, be matured and responsible enough din guys sa mga comment natin, no. Wag naman yung ibabas natin, wag naman yung magsasalita tayo ng hindi maganda. Kung mag-comment tayo naaayon doon sa sitwasyon, di ba? Mag-comment tayo na makapagbibigay tayo ng kaliwanagan, or mag-comment tayo na magbibigay tayo ng awareness or learnings doon sa mga kapwa natin OFW or doon sa mga nagbabasa or nanonood, di ba? Not only for bashing, kasi hindi po nakakatulong, no? So mag-comment tayo doon sa merong makakapulutang aral yung mga kapwa natin manonood or kapwa natin mga viewers at commentators, no? So ayan lang guys, no? Paalala lang, no? Paalala lang sa mga kapwa natin OFW na pumunta tayo dito sa ibang bansa, baon-baon natin yung pangarap natin na mabago yung buhay ng pamilya natin, di ba? At pumunta tayo dito sa ibang bansa at ine-expect natin na matapos yung kontrata natin, makakauwi tayo ng walang problema, makakauwi tayo ng buhay at dala-dala din natin, no? Baon-baon natin yung pangarap, and then baon-baon natin sa pag-uwi yung katuparan ng mga pangarap natin. So sana naman, no, sumunod tayo sa naaayon sa ating tawag dito guys, ating kilos, di ba? And alalahanin nyo guys na ano tayo dito, dayo tayo dito sa ibang bansa, no? Ako saludo lang talaga ako dito sa mga law enforcer ng Hong Kong kasi ang babait nila at saka pantay-pantay yung pagtrato, no? Walang mayaman, walang mahirap, walang amo, walang katulong pagdating po sa mga law enforcer, at the same time sa law po talaga ng Hong Kong, no? At ang mabuti lang dito kay kabayan kasi dahil sa kalasingan niya, natulog na lang siya dyan sa
sa basurahan na yan or sa tambakan ng mga supot-supot na basura na yan. Unlike doon sa iba na talaga nagwawala, no, at nag-create ng iskandalo, no. But then hindi pa rin po maganda, hindi pa rin po magandang imahe para sa mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na kung malaman ng pamilya natin sa Pilipinas, di ba? Kasi alam nyo guys, tayo mga OFW, tinitingala tayo ng pamilya natin na tayo yung provider, tayo yung breadwinner nila, di ba? At saka hinahangaan tayo dahil sa tatag ng loob natin. Kasi alam nyo guys, pagpunta dito sa abroad, hindi basta-basta, kailangan talaga baon mo yung tibay ng loob, di ba? Yung tapang ng atay at balon-balunan mo, kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng madatnan natin dito, di ba? Hindi po lahat na nag-a-abroad ay siniswerte, hindi po lahat na nag-a-abroad ay naging maganda yung kapalaran dito. So it's a lesson learned, no, doon sa mga kapwa natin OFW. Wala pong masama na mag-enjoy tuwing day off, tuwing may mga special occasion. Ayan, deserve po natin na mag-enjoy, mag-happy-happy, but then know our limits. And lalong-lalo na guys, kilalanin natin yung mga taong sinasamahan natin, kilalanin natin yung mga nagiging kaibigan natin, kasi dito lang tayo nagkakakilala. Yung minsan ang nangyayari pa ay naging contractual friends, at minsan ay friends with benefits yung mga nangyayari dito, na kung merong pakinabang sa'yo, nakipagkaibigan, but then in terms of magkaroon na ng problema is iiwanan ka sa ere, di ba? So ayan lang guys, no, hindi po ito para i-bash yung kababayan natin, kundi para po maging awareness at para po maging learning na rin doon sa mga kapwa natin OFW, lalo na po dito sa Hong Kong, na mag-ingat po tayo, kasi yung health lang po natin yung pinakapuhunan natin para matupad yung mga goal natin, yung mga pangarap natin kung bakit tayo pumunta dito sa abroad. So sana naman, no, wag nating tularan kung ano yung nangyari kay Kabayan. And doon kay Kabayan, siguro it's a lesson learned, no? Buti na lang dito guys, hindi na-expose yung identity niya, hindi rin po na-expose yung mukha niya, which is maganda, advantage naman yun para sa kanya, para hindi naman siya mapahiya, no? Kaya sana, no, magiging lesson learned po sa lahat, no? So ayan, no, ingat po tayong lahat. Merry Christmas, and may New Year pa po na darating. So sana sa New Year, happy lang, pero sana wag sobra to the point na hindi na kayo marunong umuwi sa bahay ng mga amo ninyo, at lalong-lalo na hindi po kayo mapapahiya, no? So maraming salamat and God bless.